Tayo na, di ba? Kaya gawin na natin to. Ako ang bahala sa'yo. Papanagutan kita. Ako si Gemma. At ang best friend kong si Johan. Madalas kaming magkasama ni Johan. Simula noon. Kasi kami na ang magkakampi, magkasama at magkalaro. Ngayon naman, malalaki na kami. Kami pa rin ang magkasama. Kung saan ako, doon din siya. May mga tinatawag din kaming friends forever. Dati, marami akong movie na napapanood na kapag mag-best friend, malimit nagkakagustuhan. Di ko maintindihan na bakit nagiging ganoon ang kapalaran ng mag-best friend. Ang alam ko talaga kapag magkaibigan, hanggang doon na lang yun. Kaya tinatawanan ko lang ang mga ganoong movie. Ang masasabi ko lang, ang best friend ko, the best na talaga. Ang totoo, di ako makapagpaligaw kasi ayaw ko maagaw nila yung masasayang pagsasama namin ng best friend ko. Hindi rin maiiwasan na magkaroon ng tuksuhan kasama ang iba-iba naming mga kaibigan. Gemma, bakit kasi di nyo nagawing seryoso ang pagsasama nyo ni Johan? Total nasa 20 years na kayong hindi naghihiwalay. Diba? Alam nyo na ata ang bawat beat ng pulso nyo eh. Ang kulang na lang sa inyo ay kasal. Ano ba kayo? Magtigil nga kayo. Best friend lang kami at hindi magiging kami. Masaya na kami sa pagkakaibigan namin. Biglang nagpa-realize sa akin ang mga sandaling iyon. Bakit nga ba hindi namin gawin na maging kami? Pero napaka-awkward kasi pagka ganun. Parang noon lang, natulo si Punya at nakikita pa namin ang isa't isang nagkakaganon. Pero dumating ang pagkakataon na si Johan ay biglang gustong i-arrange marriage sa isang babae na kasosyo ng dad niya, ang mga parents nito. Kaya biglang nabalot ako ng selos. Hindi ko naman siya maaway dahil hindi niya naman gusto ang desisyon na yun. Dito ko nalaman na hindi na pala simpleng pagkakaibigan lang ang meron kami. Totoo pala na kapag mag-best friends ay madalas nagkakagustuhan. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tinapat ko si Johan. Sabi ko sa kanya, Johan, mahal kita. Mahal kita bilang kaibigan at mahal din kita bilang ikaw. Ikaw ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Di ko kayang makita na ikakasal ka sa iba. Huwag kang pumayag na ikasal. Hindi ko kaya yun. Sino ba may sabi sa'yo na papayag ako? Kung ipipilit nila ay aalis tayo sa lugar na ito. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayo. Oo, tama ka. Mahal din kita, Gemma. Higit sa pagkakaibigan natin. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nagpatawag ng malaking pagtitipon. Surprise lang pala dahil ito ay pamamanhika na ni Johan sa babae na gustong mapangasawa niya. Dahil sa negosyo ng kanilang pamilya. Hindi nakatanggi dito si Johan dahil wala na siyang matatanggap na mana ng mga ari-arian nila. Biglang nanlumo itong si Johan nang dumating na ang side ng babae. Paano na si Gemma? Ano ang gagawin ko ngayon? Paano ko natululusutan? Hindi ako papayag na magkahiwalay kami ni Gemma. Yan ang madalas isipin ni Johan. Madalas niya ring banggitin sa akin na ayaw niya sa babaeng gusto para sa kanya. Ako naman, gustong gusto ko na makasama si Johan.
Wala na akong ibang iniisip kundi siya. Takot ako na mawalay sa kanya. Kulang na lang sabihin ko sa kanya na magtana na kami. Madami na ang nagaganap. Unti-unti nang inilalayo sa akin si Johan. Kapag hindi siya nanindigan ay siguradong mapupunta siya sa iba. Johan, mag-usap tayo bukas. Doon tayo sa dating tagpuan. Sa pagkakataong iyon, sisiguraduhin ko na magiging akin talaga si Johan. Ihahanda ko ang sarili ko bilang regalo ko sa kanya. Lahat ay gagawin ko, wag lang masayang ang lahat. At mawala ang lahat ng pagsasama namin. Di ko maintindihan noon na yung palang pagsasama namin bilang mag-best friend ay iba ang meaning sa akin. Kaya pala masaya ako kapag kasama siya. Nagkikita talaga kami sa isang maliit na shade house na nasa may barangay namin. At tumatambay kami doon kapag 10 oras na at tapos na mag-ikot ang tanod sa lugar. Doon ko planong gawin iyon. Nagdala ako ng manipis na towel at yun ang plano kong isipin. Hindi ko napapatagalin pa ang mga sandaling iyon. Sobrang close na namin ni Johan kaya talagang kayang-kaya na namin gawin anuman ang gustuhin namin. Johan, kanina ka pa ba? Agad kong ginawa ang ginagawa ng magkarelasyon. Hindi siya nakatanggi at sinabihan ko rin siya na siguraduhin sa loob paagusin ang tubig na nagmumula sa kanya. At naramdaman ko na nga iyon. At parang kung anong hinihigop ang tubig na dumadaloy. Pagkatapos namin ay tinanong ko siya kung ano ang plano niya pag may nabuo sa nangyari. Sabi niya kaya niya naman daw panagutan ang naganap. Natuwa ako at hindi ko inisip ang mga susunod pang magaganap. Kapag nagkaroon ng bunga, may pananagutan na siya. Meron nga after 2 weeks ay nakita ko ang resulta. Handa pala siya na managot sa batas, kaya nang isilang ko ito ay natuwa ako. Pero kasabay ng pagsilang ko ay ang kasal niya sa babaeng iyon. Itinuloy pala nila at ako wala akong magawa sa araw na iyon. Hinang-hina ako dahil CS ako. Sinagot niya naman lahat ng bayarin pero nanatili pala akong lihim sa pamilya niya. Pati na sa pinakasalan niya. Ngayon namumuhay ako bilang isang kabit pero kami ang may anak. Di ko alam kung bakit di sila magkaanak at ang mga sumunod pang pangyayari ay ganito yung naganap. Tinawagan ako ni Johan. Gemma, dito ka natitira sa amin. Nag-usap kami ng asawa ko na kukuha ng aampunin at gusto niya bagong silang pa. Kaya sabi ko yung best friend ko at ikaw yon. Sinundo ako ni Johan. Sobrang saya niya, karga-karga ang anak namin. Pagdating ay kinausap ako ng asawa niya. Hanggang sa nag-5 taon na si Jomer, ay nandoon pa rin ako sa kanila at inaalagaan ko ang bata. Natutuwa ako na tinanggap ko na rin at mas okay na yon. Hindi ako mahihirapan magpalaki ng bata. Pero paano pag dumating na ang oras na iiwan ko siya? Di ko na muna inisip yon. At napakasarap ng buhay ko sa unang gabi ko. Si Johan nakakailang balik sa kwarto ko at tinitingnan ng bata. Gusto ko siya sampalin pero di ko magawa. Naiintindihan ko kasi siya dahil di niya naman ginusto yon. Gusto ko siya kaya yung pangalawang pasok niya ay hinalikan ko siyang muli. Gumanti siya at munti kong makalimutan na kapapanganak ko lang.
Ipinagpaliban ko muna, nagantay akong 2 buwan bago ko inalok si Johan. Madalas kasing wala ang asawa niya dahil doktor ito at gabi ang duty. Yun pa rin ang pakiramdam ko, katulad pa rin ng una namin. Talagang walang kupas kahit may iba na siya. Natutuwa ako sa mga nagaganap sa bawat araw at oras ko doon. Lumago na ang negosyo nila. Naging successful si Johan at wala na rin ang mga magulang niya dahil lumipat na sa ibang bansa. At siya na lang ang may hawak ng negosyo. Ako naman nananatili lang sa bahay nila kasama sila. Dumating ang pagkakataon na nagpaalam na ang isang katulong nila. Nag-volunteer ako dahil malapit na akong paalisin. Ginagawa ko ang lahat para wag mapalayo kay Johan at sa anak ko. Johan, kinausap ko ng asawa mo. Ako nang papalit sa katulong niyo. Kaya mo ba yun? Yun ang tanong niya. Oo, kayang-kaya para sa inyo. Ginawa ko lahat kahit komplikado. Binitawan ko lahat para sa kanila. Mahal ko sila kaya di ko na iisipin ang para sa akin. Mama na nga ang tawag sa akin ng bata at mami sa asawa ni Johan. Di ko na maipaliwanag kung bakit nalulungkot ako sa sinapit ko. Ipinipilit ko ang sarili ko kay Johan pero gusto niya rin ang ginagawa ko. Nagmamahalan kami ng palihim kaya gano'n na lang ako kumakapit. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ng ibang bansa ang asawa niya at ako at si Johan at si Jomer ang mananatili at maiiwan. Grabing saya ko. Dahil mamumuhay kami na parang tunay na mag-asawa. Pero after 5 years ay magmamigrate na sila sa abroad. At yun ang wala na akong magagawa. Kaya susulitin ko talaga ang lahat-lahat habang magkasama kami ni Johan. Namuhay kami na mag-asawa. Di ko alam kung ano ang dahilan ng asawa niya kaya di niya pinagdududahan si Johan. Pero kita ko wala silang parehong nararamdaman. Talagang napilitan lang sila. Minsan iniisip ko rin na sana makahanap ng kabit ang asawa niya sa ibang bansa para tuloy-tuloy ang saya namin. Dahil sa gabi-gabi namin ni Johan ay nagkakabunga ulit at ngayon ay lumalaki na siya at babae naman ito. Hawig na hawig sa akin at parang may 2 Xerox copy na kami ni Johan. Ngayon, napakabigat na ng problema ko dahil malapit na silang lumipad at ako na lang at ang anak kong babae ang maiiwan. Mahal na mahal ko si Johan at ang panganay namin. Mawawalay na sila sa akin at maiiwan naman akong mag-isa. Sana mapansin niyo ang naganap sa buhay ko at kung ano ang pwede kong gawin para wag na kami magkahiwalay ni Johan. Salamat.